Magandang araw po mga kapadyak, ito po ulit si One Hand Biker at welcome po ulit dito sa aking channel. Okay po mga kapadyak, ang video po na ito ay magpapalit po tayo ng stem mga kapadyak at seat post. Yan, okay mga kapadyak, bakit nga ba ako magpapalit ng seat post pati stem? Matagal ko na rin naman pong gamit itong seat post na meron setback, tapos itong 90mm na may negative 25. Pero meron pa rin akong mga kinukonsider na gustong i-testing dahil kasi minsan may mga trail na nagtataka kung bakit ganito yung aking performance, parang kakaiba yung geometry ng aking play, ng aking body, medyo subsog na subsog. Tapos yun nga, pag sa long ride naman, parang bumababa yung aking puwetan mga kapadyak. Nasa pantay naman na geometry yung aking upuan. Baka kasi ang naisip ko ay masyadong mahaba ang 90mm sa akin mga kapadyak. Kung mapapansin nyo po dito, yung aking upuan ay naka-forward po masyado mga kapadyak, no? Yan. Naka-forward po to mga kapadyak. Tapos para lumapit yung aking katawan doon sa handlebar. Kasi yun nga, medyo mahaba nga siguro yung aking stem na gamit-gamit. Dahil ang nakalagay po mas talaga dito mga kapadyak ay 80mm na stem dito sa aking KTM era po mga kapadyak. Ngayon, ang ipapalit po natin ay 70mm negative 25 po mga kapadyak. Tapos gagamit din po tayo ng zero setback na seat post. Sa pagkakataon na ito mga kapadyak, carbon na po yung ating ikakabit na seat post, no? Para gumana ng onte yung ating bike. Tapos yun nga po, budget meal lang din yung ating binili na carbon seat post. Titignan din natin yung performance po. Ito po yung stem na ating ikakabit. Yan. Bali, kumuha lang po tayo ng brand na weight. Yan. Pwede siyang positive 25 or negative 25. Yun, medyo sanay naman na akong gumamit ng negative 25. Yan, mga ilang karera na rin yung naranasan natin gamit itong 90mm na negative 25. So far, okay naman, nakakapag-podium naman tayo. Minsan ginagamit ko rin naman po yung 80mm and negative 17 po. Pag yung mga trail ay puro may lusong, tapos technical, para mas madali siyang ilikubo mga kapadyak. Much better po na may iba't iba tayong mga gamit po like stem po, no, pati seat post. Depende rin po kasi sa paglalaroan po natin mga kapadyak. Kung saan yung pinaka mas magagandahan tayo, yung play at mas mailalabas natin yung ating performance. Yan po yung kung makikita nyo, yung kung din siya. Parehas lang po ito mga kapadyak. Yan. Since na negative 25 to, ang mapapawasan lang po yung haba. Ang mangyayari sa upuan natin ay gigitna na po yung kanyang level. Bali, aatras na po siya mga kapadyak, no? At gigitna na siya dito sa ating rail ng saddle mga kapadyak. Yan. Mas maganda na siya rin tignan mga kapadyak. Since na may panukat po tayo dito mga kapadyak po, sinukat ko rin po yung diameter po nito para bago natin ikabit ay tama mga kapadyak. Itong sukat po nito ay tugba naman po para sa ating steerer tube ng Ford. 28.6mm po mga kapadyak. Tapos itong pinaka-bore niya ay nasa 31.8 po mga kapadyak. Tugmang-tugma po sa ating pagkakabitan mga kapadyak. Yan, sinukat ko na, baka magka-problema tayo. Ngayon, punta naman po tayo sa seat post po. Yan, ito naman po yung zero setback na seat post po na ipapalit po natin. Yan, carbon po siya mga kapadyak. Tapos yan nga, wala tayong torque wrench. Gagamayin na lang po natin yung pagkakabit na ito mga kapadyak, no? Yan, carbon. Carbon po siya. China made mga kapadyak. Yan. Itingnan natin yung tibay nito mga kapadyak kung mababali pa natin to. Marami naman ako nakikita na gumagamit din ng mga budget meal na carbon parts po mga kapadyak, no? Okay mga kapadyak, yan meron siyang 2 bolt. Yan. Tapos ito yung kanyang mounting mga kapadyak. Kung mapapansin niyo po mga kapadyak, no, itong seat post na nakakabit sa atin ay may setback siya mga kapadyak. Dahil itong nasa likuran ay mas mahaba po siya mga kapadyak compare dito. Yan, no, makikita nyo, kitang-kita po natin na may setback po siya. Compare dito sa ipapalit natin na zero setback. Talagang nasa gitna itong mounting po. Ayan. Nasa gitna siya. Ayan, makikita nyo yung guhit, pati itong may butas na to. Ibig sabihin, zero setback po ang tawag dito mga kapadyak. At sumusukat naman po ito ng 27.2 outside diameter mga kapadyak na kailangan po ng ating ring na 27.2 po ang dapat na ilagay. Bali sinukat ko na rin po ito mga kapadyak, malapit siya sa 27.2.
Yan, reset natin sa 0. Ang tawag po dito ay caliper, no? Diameter caliper po. At sukatin muna natin dito sa baba. Kasi may mga na-experience ako na sukat nito, hindi pantay yung sa baba, pataas. Yan. Ilan? Yan, sakto siya 27.2 mga kapadyak. Yan, 27.2. Tapos lagay natin dito 27.1. Okay mga kapadyak, naka-experience na rin po ako nito ng ibang seat post sa kaibigan ko. Kasi medyo nagkaroon ng problem yung bike niya. Tapos sinukat ko rin ng caliper, manual caliper pati digital. Ganon din po yung lumalabas. Magkakaiba yung sukat na lumalabas sa kanya po mga kapadyak. Yan, tingnan naman natin dito sa mga may indicator. Yan, sakto naman, 27.2 siya. Dito, 27.1. 27.3. Ayan, 27.2. 27.2 siya hanggang dito, mga kapadyak. Yung inside diameter naman po pala, hindi na natin kailangan kunin po mga kapadyak. Dahil ang kailangan po natin dito ay yung outside diameter po niya. Dahil ayun yung ikaklam po natin yung outside mga kapadyak. Tapos po yung Allen bolt po nito, ang Allen key na kailangan po dito ay 5. 5 po tong Allen bolt po ng mounting para sa saddle po mga kapadyak. Yan, medyo may bigat din po siya, no, mga kapadyak. Ang timbang naman po nito mga kapadyak ay nasa 220 grams lang po mga kapadyak. Ang timbang naman nitong stem na to ay 130 grams mga kapadyak. Okay po, simulan na po natin magbaklas at magkabit. Sabik na akong gamitin to mga kapadyak. Tara! Dito po mga kapadyak, sa part na ito ay may konti po akong paalala na huwag nyo pong gagawin. Kapag nakita nyo pumantay na po yung pinakadulong steer tube sa pinakaibabaw ng stem po, ay huwag nyo na pong pilitin na ilagay po yung top cap po natin dahil sasayad lang po siya dito sa ilalim ng ating top cap at hindi po siya makakagawa ng compression. Huwag na huwag nyo pong gagawin yan mga kapadyak dahil nga magkakaroon ng uga. Yan, magkakaalog siya. Kahit higpitan nyo po siya, kaalog. Kailangan po natin gumamit po ng spacer po mga kapadyak. Yan, yung mas manipis po na spacer ang gagamitin natin, hindi yung mas malaki dahil papangit din po siya tignan mga kapadyak. Ito naman pong spacer mga kapadyak ay pwede nating ilagay sa ibabaw, pero sa akin dito ko po siya sa ilalim ilalagay para maganda po tignan pagkalagay ng top cap sa ibabaw. At meron din po kasi tayong cyclometer na ilalagay sa ibabaw, baka po siya tumama sa spacer kung nakausli po siya mga kapadyak. Yan pwede natin pag-eksperimentuhan din po yan. Pwedeng ilagay sa ibabaw at sa ilalim. Higpitan po natin mabuti po na since na may spacer na tayo, makakompress na po natin yung port at stem. At matatanggal na po natin yung pagkakaalog mga kapadyak. Yung simulan na rin po natin ikabit yung handlebar. At syempre po mga kapadyak, huwag po natin kalimutang ipantay po, no? At yung pagkakayuko po din ng handlebar nyo po kung paano kayo humawak sa preno.
dito po sa part na ito mga kapadyak, kukunin po natin yung seat post height po na gamit natin before. Itutok po natin yung bago nating seat post upang makita natin yung markings. Yan, dito po tayo sa pangatlo upang maging komportable tayo sa pagkakalagay po ng bago nating seat post mga kapadyak. Alright mga kapadyak, maraming salamat po sa panonood. Kung paano po natin ikinabit yung bagong stem at ating bagong seat post mga kapadyak. Ulitin ko lang po, no, ang sukat po ng ating stem ay 70mm negative 25 or positive 25 mga kapadyak. Ang inilagay po natin ay pa-negative, kaya ayuko po siya mga kapadyak. No? At yung ating seat post po naman na carbon ay zero seat back po mga kapadyak. Nagagandaan ako sa status niya po ngayon kasi ayun nga, nilagay natin sa gitna ito at wala tayong naging problema po sa paglagay po ng seat post at sa paglagay po ng ating stem. Parehas siyang sukat. Unlike nung ibang brand po na China na nakita ko sa mga kaibigan ko, is yung iba ay masikip pag ipinasok. Merong mga pangyayari pa na niliha po nila yung kanilang seat post upang maipasok po. Or sobrang liit naman po ng diameter at kaya sobrang higpit ng seat clamp na ginawa nila, yun, nagkakaroon ng problema dito sa mounting sa may seat post tube mga kapadyak. Yung iba po ay nagkakaroon po yung seat post tube. Mabuti, okay naman po itong nabili po natin. Saktong-sakto po yung sukat mga kapadyak. Swak na swak po. Maraming salamat po sa pagbisita po dito sa channel ko po. I-update ko po kayo sa kung ano magiging riding ko po dito. Kung magiging more comfortable po ito compare sa before na ating ginagamit. Medyo maulan lang po sa labas ngayon mga kapadyak. Kaya i-update ko po kayo next video sa aking channel. Okay po, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please hit the like and subscribe button at pakikalimbang na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Maraming salamat po sa pagbisita muli dito sa aking channel. God bless and ride safe all!